Isang inang lumampas na sa kanyang hangganan. Ginawa ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap para gamutin ang pagiging bakla ng kanyang nag-iisang anak. Ito po ang kwento at trahedya ng buhay ng socialite na si Barbara Dailey Beckland. Si Barbara Dailey Beckland ay ipinanganak noong taong 1923 sa Boston, Massachusetts. Ang kanyang mga magulang ay sina Nina at Frank Dailey at mayroon siyang isang kapatid na lalaki na nagngangalang Frank Jr. Bago pa ipanganak si Barbara, may history na ng nervous breakdown ang kanyang ina na si Nina. Hindi pa ito nakaka-recover sa nabanggit na sakit, ay nag-suicide naman ang kanyang ama noong 1932. 10 years old lamang noon si Barbara. Nag-suicide ang kanyang ama gamit ang carbon monoxide sa loob ng kanyang kotse. Pero isinet up niya ang kanyang pagkamatay para palabasin na aksidente ang nangyari sa kanya at hindi suicide. Nang sa ganon ay makakubra ng pera ang kanyang pamilya sa kanyang life insurance. At tulad nga ng kanyang nais, nakatanggap ang kanyang mag-iina ng $60,000 mula sa kanyang pagkamatay, na noong mga panahong iyon ay napakalaking halaga na. Matapos ito, lumipat ang tirahan si Nina at Barbara sa Del Monaco Hotel sa New York City. Ngayon si Barbara ay isa ng ganap na dalaga at talaga namang napakaganda niya. Isa siyang sikat na modelo at pinagpipitagang socialite ng New York City. Makikita ang kanyang mukha sa Harper Bazaar at Vogue magazines. At lagi din siyang imbitado at hindi nawawala sa mga magagarbong parties sa alta de sociedad. Ang makahalubilo ang mga mayayaman sa high society ay isang malaking oportunidad para sa kanya. Pangarap niya kasing makapangasawa ng mayaman at yun din ang gusto ng kanyang ina para sa kanya. At talaga namang madami siyang manliligaw, mga gwapo at mayayaman din. At wala siyang kiyeme na makipaglandian sa mga ito. Pero tulad ng kanyang mga magulang, may mental health problem din si Barbara. Namana niya ang kanilang sakit. Taong 1944 nang nabigyan siya ng pagkakataon na maging artista sa Hollywood. Bagamat hindi siya sumikat, ito naman ang naging daan para makilala niya ang isa ding baguhang artista na si Cornelia Beckland. Naging magkaibigan sila ni Cornelia at siya ang naging daan para makilala niya ang kanyang naging asawa na si Brooks Beckland, na kapatid naman ni Cornelia. Si Brooks noon ay kasalukuyang nagte-training bilang piloto sa Royal Canadian Air Force. Si Brooks ay makisig, arogante, suplado, at artistahin din ang itsura. At sobrang yaman ng kanilang pamilya. Ang kanyang lolo na si Leo Beckland ang nakadiskubre ng plastic industry na meron tayo ngayon. Na-attract sila ni Brooks sa isa't isa at nagkaroon ng relasyon. Noong mga panahong yon, napansin na ni Brooks ang mga kakaibang ugali ni Barbara na may kinalaman sa mental history ng kanyang pamilya. Nakipag-break siya dito, pero sinabi ni Barbara na siya ay buntis at kailangang panagutan niya ang kanyang dinadala. Pinakasalan siya ni Brooks dahil dito, pero matapos ang kasal, inamin din agad ni Barbara na hindi siya talagang buntis. Nagalit si Brooks, pero kasal na sila at wala na siyang magagawa. Sa isang luxury apartment sa New York na nirahan ng bagong mag-asawa, kung saan madalas silang nagdadaos ng mga engranding parties at mga salo-salo na dinadaluhan pa ng mga sikat at kilala sa lipunan, tulad ng artistang si Greta Garbo, Tennessee Williams at marami pang iba. Balita din na may nagaganap na sex party sa kanilang apartment. Ang mag-asawang Brooks at Barbara ay kapwa may mga kalaguyo at sumisiping sa iba, at ito'y batid ng isa't isa at hindi problema sa kanila. Hindi nagtagal, marami na sa kanilang mga kaibigan ang nakakapansin sa erratic behavior ni Barbara. Walang ano-ano ay basta nilang ito sisigaw at magagalit. Lumala pa ito dahil sa kanyang pag-iinom at paggamit ng droga. Taong 1946 nang ipanganak ni Barbara ang isang batang lalaki na pinangalanan nilang Anthony. Ang pagdating ng kanilang anak ang pansamantalang nagpakalma sa magulong pagsasama ng mag-asawa. Matalinong bata si Anthony
at napakagwapo din gaya ng kanyang mga magulang. Mataas ang pangarap ni Brooks at Barbara para sa kanilang uniko iho, tulad ng maging isang sikat na manunulat, polo player o painter at marami pang iba. 8 years old si Anthony nang magsimulang magpalipat-lipat ng tirahan ng mag-anak sa iba't ibang bansa sa Europa. Minsan, habang nakabase sila sa Paris, nakilala ni Brooks ang anak ng isang diplomat sa isang party. 15 anyos lamang ang babae at nainlove siya dito ng gusto. Kinausap ni Brooks si Barbara at sinabing gusto niya ng diborsyo para mapakasalan niya ang bagong iniibig. Nasaktan si Barbara at nagtangkang magpakamatay. Natakot si Brooks sa ginawa ng kanyang asawa at nangakong hihiwalayan na niya ang babaeng kinalolokohan. Habang unti-unting nagbibinata si Tony, lalong nakikita ang kakisigan at kagwapuhan nito. Pero kasabay din ito ang paglabas ng mga simptomas ng sakit ng kanyang ina sa kanya. Na-diagnose siyang may schizophrenia. Pero tutol ang kanyang ama na si Brooks na magpagamot siya sa isang psychiatrist. Noon kasing mga panahong yon, kapag nagpatingin ang isang tao sa isang psychiatrist, baliw na ang turing sa kanya ng mga tao. Kaya gano'n na lang ang pagtanggi ni Brooks na ipagamot siya. Isa itong malaking kahihiyan sa kanyang pamilya. Ito ang dahilan kaya hindi nabigyan si Tony ng tamang treatment para sa kanyang karamdaman. Tulad ng kanyang mga magulang, gusto ni Tony na maglakbay at makita ang mundo. Nagpunta siya ng Italy at nanirahan sa isang resort doon. Naging roommate niya si Jay Cooper na isang Australian at isang bakla. Nagkaroon sila ng relasyon. Pero inilihim nila ito sapagkat ng mga panahong yun, ang relasyon ng parehong lalaki ay hindi patanggap ng lipunan. Hindi nagtagal, ipinagtapat ni Tony sa kanyang ina ang relasyon nila ni Jake. Hindi ito matanggap ni Barbara. Hindi niya lubos maisip na ang nag-iisa niyang anak na lalaki ay isang bakla. Kinontrata niya ang isang prostitute para isipingan ang kanyang anak at gawing tunay na lalaki. Pati ang anak ng kanyang kaibigan na si Sylvie ay pinlano niyang patulugin kasama si Tony sa iisang kwarto para ma-realize ng kanyang uniko iho na siya ay lalaki at hindi bakla. Pero wala ni isa sa kanyang mga ginawa ang umubra. Bigo siya na gawing tunay na lalaki si Tony. Taong 1968 nang tuluyan ang hiwalay ni Brooks si Barbara para sa isang mas bata at kaakit-akit na babae. Siya ay walang iba kundi si Sylvie na anak ng kanyang amiga, ang babaeng iminatch niya kay Tony. Muling dumanas si Barbara ng matinding depresyon at nagtangka uli siyang magpakamatay. Pero nailigtas siya ng kanyang kaibigan na si Gloria Jones. Bago tuloy ang maghiwalay ng landas ang dalawa, sinabi ni Barbara kay Brooks na, "Alam mo, kaya kong gawing tunay na lalaki si Tony kung sisipingan ko siya." Sinagot siya ni Brooks ng, "Wag na wag mo yang gagawin, Barbara." Pero hindi siya pinakinggan nito. Sumunod si Barbara kay Tony na ngayon ay nasa Spain na at tumira siya kasama si Tony sa isang villa doon. At doon nga sa bulubunduking isla ng Mallorca, naganap ang pang-aakit ni Barbara sa kanyang sariling anak. At naganap na nga ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng lahat, mas lalo pa siyang nakumbinsi na tama ang kanyang ginawa at kahit kanino na lang ay binibida ito. Maging sa isang pintor na nakilala niya sa isang krus, ay buong pagmamalaki niyang ikinuwento ang kanyang ginawang pangahalay sa kanyang sariling anak. Na para bang isa itong therapeutic act. Ano pa man ang kanyang tunay na dahilan, ang epekto ng kanyang ginawa ay lumatay sa pinakamalalim na pagkatao ni Tony, sa kanyang kaluluwa, at nagpalala pa sa nasisira nitong pag-iisip. Nang muling bumalik si Tony ng New York para sa kanyang art class, mas naging kapansin-pansin ang kanyang lumalalang sakit. Habang ang kanyang mga klase ay nagpipinta ng bulaklak at mga prutas, ay mga imahe naman ng mga taong duguan ang kanyang ipinipinta. At madalas ay umuuga ito at nagsasalitang mag-isa na para bang may sarili siyang mundo. Nakarating ang mga bagay na ito kay Barbara, pero binaliwala lang niya ito.
Habang nasa New York, nag-enroll din si Barbara sa isang creative writing class. At dito ay ibinahagi niya at sinalaysay ang sexual relationship nilang mag-ina na para bang normal ito. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na imbitahan ng buong klase na mag-dinner sa kanilang apartment at namangha sila sa mga larawan na nakadisplay sa kanilang sala. Mga litrato ito ni Tony, mga inosenteng kuha ng hubad na katawan ni Tony. Mga litratong hindi dapat kinukuhanan ng isang ina sa kanyang anak. Bagamat nakikita ni Barbara ang paglala ng kondisyon ni Tony, hindi niya maamin sa sarili na maaaring ang kanilang unhealthy relationship ang dahilan nito. Simula kasi na may nangyari sa kanila ni Tony sa Mallorca, naging normal na lang sa kanila ang pagtatalik nilang mag-ina. Isa sa mga classmate ni Tony ang nakapagsabi na ikiniwento ni Tony sa kanya na nagtatalik sila ng kanyang ina at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sobrang desperado na siya. Ayon pa rin sa isang kaibigan ng mga Beckland, pinayuhan na nila si Barbara na mag-ingat kay Tony dahil nakikita nila sa mga kilos nito na wala na ito sa sariling pag-iisip. Nakita din kasi nila ang isa sa mga ipininta ni Tony na nasa kanyang kwarto. Imahe ito ni Barbara na pugot ang ulo habang may mga nakapulupot na ahas sa kanyang leeg. Noong November 17, 1972, nagkatotoo na ang mga pangamba ng kanyang mga kaibigan kay Barbara. Sa kanilang mag-aarang apartment sa London, pinagsasaksak ni Tony si Barbara hanggang mamatay. Nang dumating ang mga pulis, kasalukuyan itong umu-order ng Chinese food sa telepono at sinabing, "Oo, sinaksak ko siya. Ginalit niya ako." Ayon sa investigasyon, nagsimula ang pag-aaway ng mag-ina na humantong sa pagpatay nang itapon ni Barbara sa bintana ang collar ng aso ni Tony na matagal nang patay. Ito ang nag-iisang alaala ni Tony sa kanyang mahal na aso na kanyang iniingatan simula pagkabata. Naganap ang unang trial ni Anthony sa Old Bailey noong June 6, 1973. Ayon sa kanyang abogado na si John Mortimer, si Tony ay tahimik at mabait na tao. Hiniling niya sa korte na ibalik si Tony sa Amerika at doon mag-undergo ng psychiatric treatment. Pero hindi siya pinakinggan ng korte at nahatulan si Tony ng manslaughter. Nakulong siya sa Broadmoor Prison, pero walang eksaktong petsa kung hanggang kailan siya mananatili doon. Ayon sa mga kaibigan na dumalaw sa kanya, maayos naman ang lagay niya. Madali siyang nakapag-adjust sa buhay sa kulungan. Mukha naman siyang masaya at inaaliw ang sarili sa paggagawa ng mga handicrafts. Isa sa mga bumisita kay Tony ay ang kanyang lola ni si Nina Daly. Hindi siya naniniwala na magagawa ni Tony ang pagpatay sa kanyang ina. Naaawa siya sa kanyang apo. Hindi siya dapat nakakulong. Sinabi pa niyang hindi nabigyan si Tony ng patas na paglilitis. At hindi siya nag-iisa sa paniniwalang ito. Isang malawakang kampanya ang inilunsad ng mga mayayaman at maimpluwensyang kaibigan ng mga Beckland para mapalaya si Tony at maibalik sa Amerika. At nagtagumpay sila. Na-discharge si Tony noong July 1980. Nang mapalaya, tumira si Tony sa bahay ng kanyang lola sa New York. Wala pa siyang isang linggo doon nang inatake niya ng saksak ang kawawang matanda. Nadiskubre lang ang pananaksak nang dumating ang private nurse nito at agad na tumawag ng pulis. Nakita nila si Nina Daly na nakasandal sa pader at duguan. 8 saksak ang tinamo ng matanda sa kanyang leeg at ribs. Dinampot ng mga pulis si Tony para imbestigahan. Ayon kay Tony, gusto niyang makipagtalik sa kanyang lola tulad ng ginagawa nilang mag-ina nung nabubuhay pa ito. Pero tumutol ang matanda at sinabing may tatawagan siya sa telepono. Pinipigilan siya ni Tony na abutin ang telepono at nang hindi ito paawat, inihampas ni Tony ang telepono sa kanyang lola at kumuha ng kutsilyo at saka ito walang awang inundaya ng saksak. Himalang nabuhay ang kanyang lola sa kabila ng mga saksak na tinamo na ang ilan ay tumagos pa sa buto. Muling kinasuhan si Tony ng attempted murder at ikinulong sa Rikers Island. Noong March 21, 1981,
Natagpuan si Tony na wala ng buhay sa kanyang selda at may nakasaklob na plastic sa kanyang ulo. Idineklarang suicide ang kanyang pagkamatay. Pero suicide man o hindi ang nangyari sa kanya, isa lang ang sigurado. Natapos ang buhay niya sa isang plastic, ang bagay na nagpayaman sa kanyang pamilya. Ang angka ng mga Beckland ang pinakaiinggitang pamilya sa Amerika. Pero kaakibat ng kanilang karangyaan ay isa ding trahedya.